So let's talk sa kung worth it ba ang DJI Action 4 for walking vlog. So worth it ba siya sa 2025? So ang first thing na gusto ko dito sa Osmo Action 4 is yung battery life. Maabot ng 1 hour of recording. Tapos meron siyang kasamang 2 extra batteries. So walang problema kapag long hours of recording. Tapos second thing is yung image quality ng Osmo Action 4. Is yung image quality niya is naka 10-bit color depth na siya. So meron kang latitude para sa post-processing ng color pwede kang mag-adjust ng colors. So pwede mo pa siyang pagandahin. Meron kasi siyang D-Log M na 10-bit. Meron din siyang normal picture profile na 10-bit. Through update siya, meron ng magkakaroon. Pag nasa pro mode ka, pwede mo siyang i-enable yung 10-bit na normal picture profile. So third thing is yung size niya. So maliit lang yung Action 4, kasya sa sa kamay ko lang. Kaya ko siyang ng kamay. Then pwede mo siya ilagay sa bulsa lang. So yung fourth is yung onboard microphone niya, quality niya is okay naman siya. Lang siya kapag okay naman yung sound quality niya. And ito, katulad ito ginagamit ko ngayon, onboard microphone. Lang siya kapag malakas yung hangin, nagiging muffled yung tunog ng Osmo Action 4 kapag maingay. Yun lang yung downside niya. Pero okay naman para sa akin yung sound quality. Huwag lang may malakas na hangin. Next na gusto ko dito sa Osmo Action 4 is yung quick release mounting system niya na nasa accessories. So meron siya sa baba and sa side kapag gamit mo yung cage ng mounting. So madali siyang gamitin. Kailangan mo lang marinig yung click para sigurado kang hindi matatanggal yung Osmo Action 4 sa accessories. So last thing na nagustuhan ko dito sa Osmo Action 4 is madali siyang gamitin. Lalo yung sa mga menu system niya. So hindi siya masyado cluttered yung menu system. Madali siyang tandaan. Then meron kang 5 profiles na pwede mong customize. Pwede mong i-customize yung 5 profiles na yun sa iba't ibang settings. So yun lahat ang nagustuhan ko sa Osmo Action 4. So sa mga hindi ko naman nagustuhan is onti lang din. Yung file size nito is kasi 4K din yung quality, kaya mataas din yung file size. Isa sa hindi ko gusto is yung fix lang yung focus. Yun, parang may 30 cm yata o 40 cm ang layo mo dapat sa camera para nakafocus ka. Pero okay naman siya for daily vlog. Katulad ng ganito, walk and talk lang, wala namang problema kasi yung stabilization niya is maganda naman ang stabilization. Ang shutter speed mo is 1/200 is okay naman yung stabilization niya, stable katulad kahit ganito, kahit handheld siya, wala namang problema sa stabilization. So yun yung mga gusto ko at hindi ko gusto sa Osmo Action 4. So para sa akin, okay po si Osmo Action 4 for vlogging. Sa use case ko is okay siya katulad ng ganito na ginagawa ko. Naglalakad lang ako then nagsalita sa camera. Okay siya pang ganitong daily vlog. So marirecommend ko ba ang camera na to? Oo, marirecommend ko siya kasi pwede siya pang adventure din, walk and talk kasi, and okay din kasi yung image quality niya. Kahit out of the box, okay yung image quality niya. So wala ka nang paproblemahin.